Yan mga katiwala, welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Ini po si Father Kevin Funashare, kitan magiriba ng unya na aldaw nin Thursday, April 9, holiday po sa bilog na Pilipinas. Digdi po sa sarong oras na pag-urunan niya to kunano an mga pangyayari sa tuyang palibot and of course kunano an perspective kan sa tuyang inang simbahan, ang perspective kan kadakol na mga opinyon, kadakol na mga tao. And syempre inihiling ta po mangkatiwala kung ano ang perspective kan sa tuyang pagtubod. Sa gabos po na naabot kan sa tuyang broadcast sa pagi po kan Veritas TV, sa pagi man po kan sa tuyang namumutan na estasyon ang Radyo Veritas 1008 kHz, pati naman po sa Facebook, Igwakita Max na Facebook. So, welcome po sa mga yaon po sa sindang mga harong. Nagpapahingalong niya na aldaw sa mga yaon man po sa mga opisina ninda. No? Kung iwang laog, arog digdi sa muya, sa mga ospital, sa mga lunadan, no? Sa mga saudan, sa ospital, so kung sa inpaman ka mo mga katiwala, welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. So, ngunya na aldaw sa tuyang pinagseselebrar, ini po na araw nin kagitingan, no? Araw ng kagitingan, Day of Valor. And yun sa tuyang pag-urunan ngunya na aldaw digdi sa tuyang programa, ano po? Ano ang kagitingan, no? As in anuman ang expression kang kagitingan sa mangunya na panahon. Ini pa no an isog buot na luway-luway na nawawara. Pero ining isugbuot man, iyo ang kinakaipuhan niya to, ano po, sa ngunya na panahon. So, every year, sa aldaw na April 9, minauntok kita, no? Bilog na Pilipinas, at least in principle. Tangani na girumdumon niya to, ining kapitulo sa satuyang istorya na medyo makulog, but very defining. Ano po? Ining araw ng kagitingan, no? Day of Valor. Ano ang pinagigirumdum kay ni Mang Katiwala? Pinagigirumdum kay ni su Fall of Bataan kang 1942. Na kung sain su rinibong katawo, rinibong soldados, parehas na mga Pilipino asin mga Amerikano, no? Na nagluluya na ninhuli sa kagutuman, ninhuli sa helang, ninhuli sa kapagalan, no, nag-surrender, no, sa mga Japanese forces pagkatapos ni nagkapirang bulan na resistance. As in, pagkatapos kaini, of course, ang nagsunod, iyo su pinaka saro sa darkest moments, episodes, kan sa tuyang kasaysayan, itong inaapod na Bataan Death March, no, yaon dyan sa tuyang TV, may mga nagkapirang mga retrato. Digdi sa Bataan Death March, mga katiwala, igwang estimated na 60,000 to 80,000 ng mga prisoners of war, mga POW, na kung saan pinagpwersa sinda na maglakaw, no? Under brutal conditions. As in, rinibo ang nagkagaradan, no? Along the way. Siguro, saro ining istorya na nanawugta na, no? Kang elementary kita, kang high school, maski nga ni kang college, no? Pirang beses ta na nadangog, and taon-taon niya to ining binabalikan. No? Pinagtukdo ini sa mga classroom, pinag-recall sa mga ceremonies, no? Ilingon ta dyan sa national TV, na may mga commemoration ang aldaw na ini. Pinag-mention ini sa kadakol ng mga speeches. Pero ang hapot na pinapahampang sa satuya, no, sa ngunya na aldaw, bako sa na manunungod sa pagrumdum. Not simply whether we remember, but whether we understand. Bako ninhuli ta nagirumduman niya to, kundi kung nasabutan ta. Because remembrance
if it remains only in memory, risks becoming ceremonial. And ceremonies, if not connected to life, can become empty. Kung an pagrumdum daa, yaon sana sa memorya, nagiging seremonya sana. Asin ang seremonya, kung bako konektado sa tunay na buhay, daing laog. Kaya ang mas hararom nakahaputan mga katiwala, ngunya na araw ng kagitingan, iyo ini. What does valor mean now? Ano ang butsabihon kan courage, kan bravery, kan kagitingan sa ngunyan na panahon? Tanganing masabutan niya to ang gabat kay ining hapot na ini. Balikan ta muna mang katiwala, not just intellectually but imaginatively. Duman sa momento kan kasaysayan, duman sa momento kang historya. Itong ralaban mang katiwala sa bataan, bako ito victory in the conventional sense. Na-mention ta kasubago, maski check niya to sa internet asin sa mga libro, it ended in surrender. Nag-surrender sa mga Pilipino, dangan sa mga Amerikanong soldados. Pero, it has been remembered as an act of courage. Nyata. It was remembered as an act of heroism. Nyata ito. Ninhuli ta sa mga soldados na naglaban duman mang katiwala, ginibunin da ito under impossible conditions. Na cut off sa supply, so mga reinforcements, day nag-abot, kadako lang naghelang. Ang kagutuman, grabe, susaindang namatian. But still, those soldiers held their ground. Sabi kan mga historians, na ining defense o bataan, nag-delay duman sa pag-advance kan mga Japanese forces. Ninhuli sa delay na ito, nagkaigwa nin oras. Kanikaduwang gera mundial. Pero more than strategy mang katiwala, ang nagdanay sa istorya kan tawo. What endured was the human story. Asin anong istorya kay ini? Kan mga soldados na yaong duman, mga lalaki, mga tao, na nagdanay na nakilaban not because victory was assured, not because victory was at hand, but because duty demanded it. So valor, ang kagitingan in this very real sense, was not rooted in success. Valor or kagitingan or courage or bravery was rooted in fidelity. Nakaugat palan sa pagiging dayupot, sa pagdanay. Bako isugbot sana. Bako kusog din ragubdob kan puso. Kundi palan faithfulness, fidelity. Asin ang distinction na ini mang katiwala, importantihon sa ngunya na panahon. Nabubuhay kita sa sarong panahon na pinag-equate ang value with results. Pinag-equate ang success sa recognition and courage with visibility. Pero ining courage na pinahiling kan mga soldados nyato sa bataan, in many ways was quiet, silensyo. It was a courage to endure,
It was a courage to remain. It was a courage to stand firm when everything suggested retreat. Sa tuyang pagbabalik mang katiwala, hilingon niya to kung paano ining kagitingan, ining valor, ma-apply niya to, no? Digdi sa mga kondisyones niya to sa modernong panahon. Diyan sa daka mo, mabalik kita makalis kay nagkapirang.